Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, na ito na. Ayan, pinaiimbestigahan na sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Pinaiimbestigahan na po. May rekomendasyon na ang Kamara, ang House of Representatives, at nire-recommenda na ng House of Representatives ng Quad Committee sa AMLAC na imbestigahan ito ang mga di umano'y bank accounts ng mag-amang Duterte, si Sara at si Digong. Patay. Yan na yung binunyag ni dating Senador Sani Trillanes. Shout out, Asa Villa. Eduardo Alcantara, Happy Father's Day din. Johnny Cesario, Juvin Arsiaga, kay Go Broke. Ito mga kabunyog. Salamat naman at ano na ngayon, pinaiimbestigahan na sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ayan mga kabunyog medyo ano to, mabigat ito. Seryoso na ito. Hindi po ito ordinaryong dati kasi yung mga investigasyon ni Trillanes, sarili niyang pag-iimbestiga yun. Ay kung ang source ni Trillanes noon, illegally acquired yung kanyang mga ebidensya, ang mga patunay niya ay illegally acquired, hindi rin admissible yon as evidence. Alam nyo naman, illegally obtained evidence are inadmissible. Pero ito, kapag AMLAC na ang nag-imbestiga, hindi na illegal yan. Anumang findings ng AMLAC, anumang makuha ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council ng mga ebidensya, magagamit na. Hindi na yan illegally acquired. Yan malinaw yan Sa atin kasi, kahit may ebidensya, kapag ang ebidensya na yan ay illegally acquired, fruit of the poisonous tree ang tawag dyan. Pero, kaya, si dating Senador Sani Trillanes may hawak di umanong mga ebidensya. Kung ang ebidensya niya naman galing sa mga illegal sources, ibig sabihin hindi sa paraang legal niya nakuha, hindi yun magagamit na ebidensya. Pero dahil ngayon ang nag-order na ang Quadcom na itong Anti-Money Laundering Council ay gumalaw na dapat, ito na ang magsagawa ng ipag-iimbestiga. Anumang findings ng AMLAC, gagamitin yan. Maaaring magamit yan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Maaari din yang magamit sa separate na pagpa-file ng plunder o kung anumang kaso kay Sara Duterte, kay Digong at kung sino pa mang sangkot. At hindi na masasabing illegally acquired yan kasi AMLAC na yan. Yan naman talaga ang mandato ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Nag-iimbestiga talaga yan sa mga kadudadudang mga accounts. Kaya lang dati kasi wala pang basihan ang AMLAC. Ang AMLAC naman kasi hindi naman mag-iimbestiga dahil lang kay Trillanes. Pero ngayon, ang nag-o-order na ngayon, ang nagre-rekomenda na sa AMLAC na magsagawa na ito ng investigasyon tungkol sa mga bank accounts ng mag-amang Duterte ay ito na mismong Quad Committee. Kongreso na yan, hindi pwedeng baliwalain yan ng AMLAC. Yan mga kabunyog, ito. Kamara, pinagtibay ang rekomendasyon na imbestigahan ng umano'y joint bank account ni na dating Pangulong Duterte at VP Duterte. Yan bagong balita yan. Bagong balita po yan. So anong ibig sabihin nito? Dahil mayroon ng rekomendasyon ang Quadcom at ang Kamara na imbestigahan na ng AMLAC ang di umano'y joint bank accounts ni Digong at ni Sara Duterte, pag nagsagawa ngayon ng investigasyon ang AMLAC, legal na ito. At anuman na makuhang ebidensya ng AMLAC ay maaaring magamit sa anumang proceedings. Maaaring magamit ito sa impeachment ni Sara, maaaring magamit ito sa pagpa-file ng mga kasong kriminal laban kay Duterte, sa mag-amang Duterte o kung sino pa mang sangkot diyan. At hindi na pwedeng sabihin na illegal ang source niyan, si Trillanes ang source niyan. Hindi na, AMLAC na yan Anti-Money Laundering Council na yan. Kaya parang dito, na-vindicate si Trillanes. Sa totoo lang, hindi lang naman si Trillanes ang ginamit na basihan ng AMLAC.
ay ng Kongreso. Ang sabi ng Kongreso, hindi lang naman si Trillanes yung source niyan eh. Ang isang pinanggalingan niyan, si Juvie Espinido. Si Juvie Espinido ay nagsabi na ang mga ano na ito, mga perang ito ay galing sa mga illegal, pogo, drugs at iba pa. Itong si Bongo nga mismo ay sangkot din. Kasi si Bongo yung nagbibigay ng mga rewards. So si Espinido ang nagsabi noon. Itong mga mga accounts, simula pa ito 2007. Actually, nung mayor pa si Duterte at mayor din si Sara, may mga pumapasok sa kanilang mga accounts na galing sa illegal na droga. Di umano Ayon yan kila Las Cañas, kila Matubato. At itong mga bank accounts na ito ng mag-ama, diyan pumapasok ang mga pera galing sa mga drug lords. So ngayon, malalaman yan. Totoo bang may laman na malaki, bilyon-bilyong pera ang mga bank accounts na yan? Lalabas. Parang katulad, ang mangyayari diyan mga kabunyog, parang katulad yan kay parang katulad yan kay Corona. Si Corona noon, nung una, yung mga senador, hindi kumbinsido ang mga senador na corrupt si Corona. Kasi saan ka naman nakakita? Chief Justice ka ng Korte Suprema, kagalang-galang. Paano mo naman nasabing corrupt yan? Pero nang nilabas na yung mga dollar accounts ni Corona, nang nilabas na yung mga ang laman, mga 200 million pesos, plus yung dollar accounts hindi nga lang mabuksan kasi mayroon yata tayong pagbabawal na buksan ang mga dollar accounts. Matalino rin si Corona noon eh. Linagay niya sa dollar accounts para hindi talaga pwedeng mabusisi. Pero dahil na inamin niya na may mga dollar accounts siya, nag-create na ng duda sa mga senador. Kaya yung mga senador, nang pinag-usapan na yung conviction ni Corona, mahirap nang hindi nila i-convict si Corona kasi nandun na yung mga ebidensya eh. Ang daming pera pala ni Corona. Kaya ganun yun mga kabunyog, mga kababayan. Itong kay Sara Duterte, kapag nilabas ng AMLAC yan, na ganito karalaki ang halagang pumasok sa account ng mag-ama, patay. Tapos ang gagawin ng mga senador, hindi nila i-convict si Sara. Samantalang ang linaw-linaw na lang ebidensya galing sa AMLAC. Kaya itong magiging findings ng investigasyon ng AMLAC, mabigat ito. Magagamit talaga ito laban kay Sara sa impeachment niya. At pangalawa, kapag malinaw pa ang mga ebidensya dyan, magagamit yan sa pagpa-file ng kasong plunder o kung anuman. Sabi ni King Donato, Attorney, paano mo masasabi na illegal ang isang ebidensya? Paano mo ang tawag doon, fruit of the poisonous tree. Fruit of the poisonous tree. Halimbawa, King Donato. Naalala nyo yung ebidensya laban kay Gloria noon, yung Hello Garci, di ba? Yung Hello Garci. May ebidensya ba kay Gloria Arroyo na dinaya niya yung eleksyon kay Fernando Poe? Ang ebidensya mo doon, yung Hello Garci. Yung tape. Ngayon, yun ang ebidensya mo. So, totoo ba yung tape? Yes, inamin na ni Gloria, totoo yun. Ang tanong nga lang, magagamit malaban sa kanya yon? Hindi. Bakit hindi magagamit? Yung kasing Hello Garci, produkto yun ng wiretapping. Di ba, winirtap? Yung conversation ni Gloria Arroyo at saka ni Garciliano, yung ISAP noon, yung Intelligence Service of the AFP, kumbaga sila, winawirtap nila yung conversation ni Gloria at saka ni Garciliano. Di ba? So, narinig nila yung usapan. Yon na inuorderan ni Gloria si Garciliano na, hello Garci, mananalo ba ako sa Mindanao? Yes, madam. Yes. You will be leading by 1 million. Di ba? Napanood nyo. Ngayon, magagamit ba laban kay Gloria yon? Hindi. Bakit hindi? Samantalang may ebidensya na
Kasi wiretapping yun eh, wiretapping. Wiretapping is prohibited. Hindi allowed yan. Illegal yan. Mayroon tayong Anti-Wiretapping Act. So dahil illegal yung ginamit mong paraan, wiretapping. So whatever acquired na evidence sa paraang illegal is inadmissible because that is a fruit of a poisonous tree. O yan ang ibig sabihin niyan Kaya King malinaw ba 'yon? Paano mo malalaman na illegal? Ay kung illegal yung paraan, tulad nga nung wiretapping. Yung wiretapping, nakuha mo yung ebidensya, may ebidensya kang nakuha. Pero yung ebidensya naman, ano mo paraan nakuha? Wiretap mo. Hindi admissible 'yon. Okay? Yan yon. Naiba lang yung topic ko kasi may nagtanong sa atin, paano mo daw masasabing illegal yung ebidensya? Yun yung example. Sabi ni King Donato, salamat po attorney, dagdag kaalaman. Yan. Okay? So ganun yon. Kapag illegal yung ebidensya, kahit may ebidensyang nakuha, ano yun? Inadmissible in evidence. Hindi siya admissible kasi fruit of the poisonous tree. Ngayon, itong kay Trillanes, paano niya ba na-acquire yung mga bank accounts na yan? Baka binigay sa kanya ng isang opisyal ng bangko. O di bawal yon kasi mayroon tayong bank secrecy. Di ba? Kung nakuha ni Trillanes yun sa paraang illegal dahil may bank secrecy tayo, hindi pwedeng magamit yon. Pero ito, ang AMLAC may kapangyarihan mag-imbestiga ng mga kaduda-dudang transactions. AMLAC yan. May mandate sila niyan. Ngayon, Quadcom na mismo ang nag-order sa AMLAC na mag-imbestiga. So pag nag-imbestiga ang AMLAC, hindi illegal yan. So whatever na makuha ng AMLAC na mga ebidensya, admissible yan in evidence. Hindi illegal yan. Okay? So malinaw na. Kaya mabigat ito. Yung mga hawak ni Trillanes na ebidensya, maaaring hindi tanggapin sa korte kasi hindi natin alam paano nakuha ni Trillanes yun. Bagamat, ebidensya rin yun, pero hindi siya magagamit. Pero dito, itong ito, AMLAC na ang mag-iimbestiga ay hindi mo na pwedeng baliwalain to. Di ba? Ganyan po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong order ng Quadcom, itong order ng Quadcom sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, mag-investigate na kayo, legal na yan. Itong tinutukoy ditong bank accounts ito, sabi ni Trillanes, just for the record, the joint account is between Duterte and VP Sara Duterte, not the wife. Those are the bank records, not that are in our custody. Yan So yun. Kaya lang, yun ngang bank records na kay Trillanes, hindi natin alam kung paano niya na-acquire. Kung may nagbigay sa kanya noon, sikretong binigay sa kanya, hindi yun admissible in evidence. Pero dito, itong gagawing investigasyon ng Quadcom, ay hindi ng Kamara, ng AMLAC, itong gagawing investigasyon ng AMLAC na in-order ng Kamara, Kamara, inagtibay ang rekomendasyon na imbestigahan ang umano'y joint bank account ni na dating Pangulong Duterte at VP Duterte. Mabigat ito. Ito na talaga yung ebidensyang magagamit laban kay Sara at kay Digong sa iba pang sangkot. Yan na. Hindi na yan pwedeng sabihin na illegally acquired evidence kasi AMLAC yan. Ang mandato ng AMLAC ay ganyan talaga. Yung mga kadudadudang mga accounts, yung mga perang nagsisirculate na kaduda-duda, ay pwedeng imbestigahan ng AMLAC. Kapag AMLAC na ang nag-imbestiga, legal yan. Legal yan. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mabigat ito. Mabigat itong gagawin ng AMLAC na ito. Ang mandato ng AMLAC, ang order sa AMLAC na mag-imbestiga na galing na mismo sa Kamara, sa Quadcom. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. So abangan natin to. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.